Kunin natin yung history and philosophy. Okay, kunin na lang natin nga, Al-Kanun wa Tarikh. Ang kasaysayan po, law and history. Ang kasaysayan ay malaking papel sa pag-unawa ng mga umiiral na sistemang legal. May oras pa tayo? Meron pa, alhamdulillah. Sa pamamagitan ng pagsusuri po sa pinagmulan ng batas at mga kalagayang pinagmulan nito, mas naunawaan kung bakit ganito ang hugis ng batas sa kasalukuyan. Anong halimbawa niya niya, Ikhwani wa Akhawati? Ang sistema ng pribadong pagmamayari, Nizamul Milkiya al-Fardiyah. Meron po kayong subject ganyan na Nizamul Milkiya al-Fardiyah. Ay dumadaan sa maraming yugto mula sa pamayanan, sa kolektibo ang lupa patungo sa individual na pagmamayari hanggang sa modernong sistema may regulasyon ng Estado. Anong aplikasyon natin dyan? Ang paggawa ng bagong batas, ang mambabatas, ang mosyarre, no? Ay tumitingin sa nakaraang karanasan para matuto mula sa mga pagkakamali ng lumipas. Anong tawag sa kanya? Mukallid. Sa? Okay. Halimbawa, sa Roman law, maraming kontrata ang nakapormal at mahigpit, ngunit kalaunan ay binago upang maging mas praktikal. Ito ay nagsilbing aral para sa modernong civil law codes. Sa paggawa po ng bagong batas, yung isa. Pangalawa po, pagkilala sa kalagayan kung kailan nagtatagumpay o nagbibigo ang isang batas. No? Ang isang batas ay hindi basta nagiging epektibo sa lahat ng panahon. Nakadepende ito sa konteksto ng lipunan at ekonomiya. Magbigay ka raw ng halimbawa ya ikhwani wa akhawati. Ang isang batas ay hindi basta nagiging epektibo sa lahat ng panahon, nakadepende ito sa konteksto ng lipunan at ekonomiya. Okay, kunin natin ang halimbawa, ang mga batas laban sa monopolyo at ay matagumpay lamang kapag may epektibong ekonomiya at competition. Kung mahina ang ekonomiya, maaaring hindi ito maging epektibo. Yan po ang example natin. Wa barakallahu bikum. Ang kasaysayan po, ang tarikh at tarikh ay nagsisilbing salamin ng evolution ng lipunan at batas. Hindi lahat ng batas ay tumatagal. Ang ilan ay nawala dahil hindi naangkop ang kalagayan ng lipunan. Sa pamamagitan ng kasaysayan, natutukoy kung alin sa mga batas ang panandalian lamang at alin ang pangmatagalan dahil nakaangkla sa matibay na pangangailangan ng lipunan. Huna, in short po, ang pag-aaral po ng kasaysayan, ng tarikh, ng history ay mahalaga upang maunawaan ang pinagmulan at pag-unlad ng batas. Nakatuong ito sa mambabatas, al-musyarri, para maiwasan ang lumang pagkakamali at mapakinabangan ang karanasan ng nakaraan. Ang kasaysayan ay nagpapakita kung saang mga kalagayan nagsusulong ng kaunlaran ang batas at kung kailan ito nabibigo sa layunin nito. Tafaddalu ya ikhwani wa akhawati. Ano po, short lang. Ibig sabihin po, ang batas na umiiral sa kasalukuyan ay konektado ito sa history ng nakaraan dahil pinag-aaralan din po ng ating kasalukuyang, ibig sabihin, tinitingnan yung nakaraan kung ang mga batas noon na umiiral ay epektibo pa ba na i-implement sa batas sa panahon natin ngayon. So kailangan balikan yung history kung yung mga batas noon ay naaayon pa ba sa ating kasalukuyang panahon. So yun lang po.
Jazakallah khairan, Sister Shire. Barakallahu fik. Mumtaz, mashallah. Pasensya na kayo ha, kasi I'm not feeling well po sa explanation. Di ko alam kung naintindihan ninyo yung iba na explanation natin. Barakallahu fikum. Okay, bismillah. Kunin natin ang law and philosophy. Falsafa. Al-Kanun wal falsafa. Anong kaugnayan naman ang philosophy dito? No? Ang filosofiya po at agham ng lohika, al-mantik. Yung mantik, al-falsafa wal mantik, nakuha ko po yan. No? Nakuha ko yan sa bachelor's degree ko. Falsafa and mantik. So, ay mahalagang kasangkapan po sa pagbuo at pagbibigay kahulugan sa mga alituntunin ng batas. Ang mantik, ang lohika ay nagbibigay ng paraan upang mag-isip ng malinaw at sistematiko. Kaya't nagiging mas madaling unawain ang mga teksto ng batas at mailapat ang mga ito sa tamang paraan. Kaugnay dito, kaugnay po din nito mahalaga ang psikolohiya, Elmon Nafs, no? Masya Allah. Ano yung Elmon Nafs? Psikolohiya or psychology sa larangan ng batas, lalo na sa pag-aaral ng mga dahilan sa likod ng mga krimen at asal ng tao. Sister Shirel and Sister Laila. Masya Allah. Okay. Ano application natin dyan sa lohika at batas? Halimbawa po niyan, sa pagpapasya ng hukom, kailangan gumamit ng lohikal na pagsusuri kung mayroong ugnayan ang sanhi at epekto, causa and effectus, gaya ng sa kasong negligence, pagpapabaya na nagdulot ng aksidente. Ang maling pangangatwiran ay maaaring magdulot ng maling hatol. Kaya mahalaga ang lohikal na kaalaman po, no? Sa psikolohiya po, sa Elmon Naps sa psychology at criminology sa criminolohiya. Sinong criminology dito? Meron ba tayong criminology dito? Sister Cheryl, ikaw? Psychologist ka sister. Tafadhal Sister Cheryl. Psychology and criminology siya. Tafadhal Sister Cheryl. Ba't ako, Dok? Sila naman, Dok. Line mo to, line mo. Criminology lang po. Aha! Si Ahmos Ad po, criminology ata. Criminology ka, Ahmos Ed? Ay, Ahmos Ab? Hindi po. Hindi po. Sino, sino, sino yung criminology? Okay. Sister Cheryl. Criminology lang po yan. Na? Naam? Yung sabi ko, criminology, biro lang po yan. Criminology lang po. Okay. Sister Cheryl, jazakallah ya Sheikh Musab. Sister Cheryl, jazakallah. Ako daw na criminal na lang siguro. Okay. Mayroon po tayong sa second semester, Musab. Na anong subject natin sa second semester? The Science of Crime and Punishment. Nakita ninyo? Schedule natin second semester? Ilmul Ijram wal Iqab sa Arabic. Tapadal, Sister Shire. Ano yun, Dok? Ba't magka interconnected ang law at ang Opo. psychological? Opo. Paano? Sa pagdating po sa batas, halimbawa paggawa po ng krimen ng isang tao, so kaya mahalaga din yung logical at saka psychological analysis mo dyan dahil yung behavior ng tao, bakit lumalabas yung ganyang behavior niya, meron ba itong emotional or psychological factor na nag-i-induce or ano sa kanya kung bakit niya nagawa ang isang krimen. So napakalaking factor po ang psikolohiya pagdating po sa pag-intindi rin or pagpataw din ng batas. Naam, barakallah fi Sister Shire. Pre-course ng LLB ang psycholohiya. Pre-course ng LLB ang criminology. Pre-course ng LLB ang history. Pre-course ng LLB ang ano pa? Psychology, ano pa yung isa? Sociology, political science, at marami pang iba. Tapos na, Sister Laila.
Okay. Assalamualaikum everyone. Gandang gabi po. Para sa akin po, Doc, is kailangan natin yung psikolohiya sa paggagawa ng batas. And of course, sa paglilitis. Kasi yung psikolohiya is hindi lang siya yung traditional na ibig sabihin ay the study of behavior, no? But it is a study of cognitive human mind and behavior. Sa psikolohiya kasi, the behavior and the character of a person is a pattern. Hindi lang yung isang tao or ang tawag nito, ang aspeto ng behavior ng isang tao, pati na rin yung environment, yung mga kasama niya, yung mga needs niya. Meron tayong mga sinasabi or meron tayong parang kumbaga saying or quote no na kung gusto mo magiging isang ito naman sa criminologist to, magiging magaling na criminologist, police or abogado or prosecutor, no? You need to think like criminal. Totoo yan, in which kahit na kami mga nag-study or nagme-major ng psychology, sinasabihan kami minsan ng bakit ka nakakahula, bakit ganito, blah, 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 and everything. Hindi kami manghuhula. Pero yung na-learn namin is how others think like if ganito yung personality niya or ano yung magiging pattern niya most likely kapag nangyari if in case na magipit siya or what based on his or her personality, character, his history, upbringing kasi nature versus nurture din yan eh. So mga ganun po na mga factors, Doc. So at the other hand then, if titingnan natin in a certain group of people or diverse people, yung legalities natin of being Pinoy is different from other countries. Kasi iba tayong mag-isip. Iba-ibang pinanggalingan, iba-iba yung country, region, and pwede din relihiyon. Iba-iba mag-isip. Okay? So parang ganon. Even sa business, even sa tawag nito, group of people or manpower. Let's say for example lang to in related lang sa trabaho ko, Doc, is let's say for example, ang skilled workers, sila yung medyo maraming issue or dole cases. Bakit? Kahit kompleto tayo sa papel, kompleto tayo sa orientation, mahirap ipaintindi. Anong explanation behind that? The reason is most of them are hindi nakatungtong ng college, hindi nakapag-aral. So kahit anong explanation ang gagawin mo dyan, minsan kahit legal yung ginawa natin, mali pa rin tayo, mali pa rin yung kumpanya, mali pa rin yung gobyerno. Bakit? Kasi yung level of mentality nila, no? Hindi naman sa tinitingnan natin sila na mababa, mataas tayo. Level of mentality nila is hanggang dyan lang din. Kasi nga, hindi sila fully equipped when it comes to knowledge and education. So parang ganun din siya, Doc. So I do hope na paliwanag ko. Shukran. Naam, barakallahu fikum, syukran jazilan, Sister Laila. Jazakillah khairan. Mumtaz po, naam. Tama po, tama. Masya Allah. So major niyo yan. So ako, kwan lang ko, nus-nus. Alam niyo nus-nus, 50-50% sa? Saan? Sa psychology. Nag-aral pa ako ng psychology. Tafadhal, Sister Sheikh Luis, barakallahu fik. In 1 minute. Tapos continue tayo. Assalamualaikum, Sheikh. Psychological analysis of criminal behavior. Dagdag lang po siya sa sinabi ng kapatid natin na usually na ano naman ako doon sa interconnection ng psychological analysis para maunawaan natin yung criminal behavior na paano siya kaugnay sa batas. Medyo nakakabasa ako ng mga tungkol sa serial killer na mga nangyari na at paano sila na-solve. Usually, yung mga naging pattern ay yung pag-aaral sa psychological behavior ng isang criminal. For example, yung mga detained criminals sa ngayon, na may mga remorse sila, nag-coordinate na sila sa government
nagbigay sila ng mga pattern, possible pattern ng mga hindi pa nahuhuli ng mga killer sa labas na nagiging useful sa mga authority para ma-track down yung mga hindi pa nahuhuli na nakakagawa ng crime. Dahil yung tungkol sa psychological condition, nasi-share nila yung kanilang pinagmulan, yung mga nag-experience sila nung bata sila. Usually, marami sa kanila ang nakaranas ng abuse nung sila ay mga bata pa. Kaya naman, almost lahat ng country ay nag-formulate na ng mga karapatang pambata. Kahit sa Pilipinas ay meron din na kasama rin sa karapatang pantao. Meron din ng mga kababaihan na na-abuse dahil sa abuse naglungsod sa kanila para magkaroon sila ng mga psychological condition na nagtulak sa kanila ng paggawa ng crime. O kaya naman nagiging formula ito sa mga datos at sa mga statistics na sa makatulad nila dapat aagapan yung hindi mangyayari sa kanila kaya nagkaroon na rin ng protection o mga laws na mga violation against women and children sa Pilipinas meron na rin. So isang mahalagang ano dito ay ang Pilipinas na medyo na rin tayo sa sangkap ng mga batas, natututo tayo sa mga history na nangyari na sa mayayamang bansa. Tulad ng mga serial killer, nag-evolve sila ng around 1970s, 80s sa mayayamang bansa na sa ngayon pa lang tayo o kasalukuyang panahon pa lang tayo nag-uumpisang magbigay ng mga early solutions tulad ng mga bantay bata, VAUSI, karapatang pantao na fully implemented at saka sinusubukan na isulong at ipalaganap sa mamamayan na bantayan ang mga karapatan ng mga vulnerable na part ng ating komunidad. Ayun lang po siya ang kadagdagan para sa psychological analysis ng criminal behavior. Thank you so much, Abdullah at May, Tani. may sagot ako, Doc, about sa serial killer. Yeah, Bakit in 1 mataas minute. siya sa Western countries Sige. 1 minute. Para versus sa okay. Based on studies kasi, brother, no, napag-aralan din namin yan dati is yung Western countries kasi, as we have observed, hindi sila ganun ka-close sa family, hindi sa neighbors, hindi nga magkakilala yung mga yung mga tawag itong mga kapitbahay. Hindi pareho dito sa atin. When it comes to mental health, mas happy ang mga Pinoy compared sa Western countries. Kasi dun sa, kahit na ako, naka-experience ako, nagpunta ako ng Turkey, nabagot talaga ako, 3 days pa lang gusto ko nang umuwi ng bansa natin. Bakit? Kung lalabas ka, hindi mo naman kilala yung mga tao. Hindi sila mahilig sa mga chit-chats or mga chismis. Hindi naman chismis. Or yung parang, hindi sila as hospitable and as friendly as tayo mga Pinoy. Parang ganun yan. And more likely, dito sa Pinas kasi ito, dagdag ko lang, Doc, ito aspeto to ng economics, religion, and political science. I-observe nyo, pagka walang trabaho, corrupt ang gobyerno or administrasyon, tataas ang crime rates. Bakit? Dahil kapag walang employment, mababa or wala silang, of course, pagkainan nila, mababa ang kanilang, kumbaga, ano ba yung tinatawag yung parang life satisfaction nila, parang hindi sila satisfied sa buhay nila. So from there, nauungkat yung mga issues nila psychologically, mentally, and also by the needs of necessity nilang kailangan na pakainin yung So anong gagawin nila kung wala silang trabaho? And here comes parang hindi na sila religiously, parang hindi na sila faithful to Allah or to God kasi wala nang connection Parang ang hirap na ng buhay, parang pasan ko ang mundo. So anong gagawin nila? Magbebenta ng kung anong mga illegal dyan, magnanakaw, gagawa ng krimen, blah, 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 and everything. I-observe nyo, parang sa statistics yan yung sinasabi natin, example of psychology is a pattern. Parang ganun po. Check that. Thank you so much, Sister Laila, Abdullah Tani. And the last one, but not the least, Sister Dayan. Barakallahu fiik. Tafaddalu and then mag-ikwan na natin. And then, i-close na natin itong case. Bakit, nakika Sister Dayan, bakit dito kayo bumanat sa law and philosophy? Kanina hindi kayo bumanat. Dahil dito po yung kailangan, no? Barakallahu fiikum. Tafaddalu. Kasi Doc, it was open kung ano yung connection ng psychology, kaya nagkakaroon ng psychological analysis of criminal behavior. Kasi if we analyze psychology analysis, itong psychology analysis of criminal behavior, it is to examine we need to examine
the individual's mental and emotional process, yung personality traits niya, and malalaman natin through the behavior of that person at maiintindihan natin bakit at some point that person commits the crime or he was accused of that crime. Kaya nagkakaroon ng psychological analysis of behavior in any aspect ng batas, kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang maniniwala sa kung anong sinasabi or maniniwala kung ano yung mga sinasabi ng ano sa kanya, nag-accuse sa kanya or siya mismo na accused. So kailangan din natin malaman, kahit na alam natin na hindi pwede yung panghihimasukan natin ahead of time kung ano yung iniisip ng tao, ano yung nasa puso ng tao, dahil wala yun sa jurisdiction natin as human being. That's for Allah Ta'ala na gawain. But then, in batas, kailangan natin ng psychology kasi para ma-analyze natin sa isang tao of the crime he committed, kung siya ba talaga ay nakakommit nung siya, totoo ba talagang kinomit niya yung crime na yon. Malalaman natin sa body language, sa the way na magsalita, kaya nagkakaroon tayo ng psychological analysis. Yun lang po. Masya Allah. Magandang topic po ito. Balikan natin to next week, inshallah. No?